is Sabrina Christine B. Cervantes. Today, we're gonna read a book. The title is Yuck! Bulutong Tubig. Kwento ni Luis P. Gatmaypang, M.D. Guhit ni Mark Ramsel Salvatus III. Mga bata, naranasan na ba ang magkabulutong tubig? Ang hirap Sobrang tindi na nga ang pangangati. Hindi pa magandang tingnan ang balat, natagdad ng sugat. Ang malungkot pa, nag-iiwan ito ng bakas o marka. Pagkatapos ng bulutong tubig, goodbye talaga sa makinis na balat. Sa ating kwento ngayon, ang magpinsang JC at Franz ay nakaranas ng magkabulutong tubig. Paano kaya nila ito hinarap? Ano ba ang pwede gawin ng isang batang nagkasakit at nagpapagaling na lamang sa bahay? Nakaranas na ba kayo ng bulutong tubig? Ito pa yung picture. Tito Edward, nandiyan po ba si Franz? Maaga pa'y sinusundo na ni JC ang kanyang pinsan na si Franz na nakatira pa rin sa loob ng kanilang compound. Araw ng Sabado at napagkasunduan nilang maglaro sa plaza. Malapit sa kanilang bahay. Naku, JC, ayaw pang bumangon. Mabigat daw ang katawan niya. Parang may lagnat nga eh. Kagabi nung binibihisan ko siya ng sando, nakakita ako ng parang paltos sa gawing tiyan niya. Baka may bulutong tubig, sagot ni Tito Edward. Nahintakutan si JC sa narinig, bulutong tubig. Sa kanyang isip ay naglaro ang itsura ng isang batang tatad ng bilog-bilog na peklat sa buong katawan. Parang maliliit na polka dot sa ibinubod sa katawan. O si JC. Agad nagpaalam si JC kay Tito Edward. Pakisabi na lang po kay Franz na magpagaling siya. Kung may kinakatakutan si JC, ito ay pagkakaroon ng bulutong tubig. Nakita niya noon ang isang kapitbahay na may bulutong tubig at talaga namang natakot siya. Buong katawan nito ay puno ng sugat. Naalala rin niya ang isa niyang kaklase na nagkaroon nito. Puno ng may iitim na peklat ang katawan nito. Nang pumasok, natapos ang magkabulutong tubig. Naku! Paano kung nahawa ako kay Franz? Palagi pa naman kami magkasama. Kasabay ko pa siya kumain kahapon. So, ako hindi pa ako nakaranas ng bulutong tubig. Kinabukasan, hindi maipaliwanag ni JC ang kanyang nararamdaman. Parang giniginaw siya. Parang tinatamad siyang kumilos. Anak, bangon na. Magsisimba tayo. Nakabihis na ang daddy mo, sabi ni Mami Janet. Pero hindi man lang kumilos si JC. Sinalat niya ang noon ng anak. Abay! Mainit ka! Sabi ni Mami Janet. Joseph, punta ka rito. May sakit ang anak natin. Nag-aalalang tawag ni Mami Janet kina Daddy Joseph.
Agad pinanganga si Daddy Joseph si JC. Nga, lakihan mo nga ang nga, anak. Hawak nito ang isang flashlight habang sinisilip ang lalamunan ni JC. Hindi naman magat ang tonsil ni JC, deklara ni Daddy Joseph. Wala rin naman siyang sipon, sabi naman ni Mommy Janet. Ano kaya ang dahilan ng lagnat ng anak natin? Kadalasan pang may lagnat itong si JC. Tiyak na mamaga ang tonsil niya. Nagtatakang tanong ni Daddy Joseph. Mamaya pa ay pinainom na si JC ng gamot para sa lagnat. Pinaghanda rin siya ni Mommy Janet ng paborito niyang almusal, sinangag, na may tosino at longganisa, pero kaunti lamang ang nakain ni JC. Wala po akong ganang kumain, Mommy. Pagkahilamos hinubad ni JC ang pantulog, nagulat siya nang napansing may ilang butlig sa kanyang katawan. Namumula ang mga itong parang nagtaghiyawat, pero yung ilan ay waring may lamang tubig sa loob ito. Mommy! Anong nangyari? Ano yun? Umahangos na pumasok si Mommy Janet sa kwarto ni JC. Kasi po, may butlig-butlig sa tiyan ko ang kati. Naku, ano nga kaya yan? Ilan lang naman, takang-taka. Tanong ni Mommy Janet. Di kaya bulutong tubig? Ha? Naku, ayaw ko po ng bulutong tubig. Gulat na tugon ni JC. Di pa tayo sigurado, anak. Pero kapag dumami pa yan, mamaya mas malamang na bulutong tubig yan. Noon ay kwento ni JC ang nangyari sa pinsan niyang Franz. Posibleng nahawa siya kay Franz dahil lagi silang magkasama. Naku, uso naman pala ang bulutong tubig. Yung isang anak nga ng kaopisina ko may bulutong tubig din. Kwento ni Mommy Janet. Habang gumagabi, naglalabasan na ang mga putig-putlig na may lamang tubig sa loob. Kumalat na ito sa buong katawan ni JC. Parang walang katapusan ang paglabas ng mga butlig. Mommy, pati ang mukha ko may bulutong tubig pa rin. Gusto nang maiyak ni JC nang tumingin siya sa salamin. Dinampot niya ang kanyang suklay para ayusin ang buhok. Nagulat uli si JC dahil parang may sumapit sa ngipin ng kanyang suklay. Mommy, pati ang anit ko, meron na rin kaya? Agad pinuntahan ni Mommy Janet ang anak na naiiyak-iyak. Talagang ganyan ang bulutong tubig, anak. Konting tiis. Isipin mo na lang na lahat ng bata, pati nga ilang matatanda, ay nagkakabulutong tubig din. Hindi lang ikaw, anak, araw ni Daddy Joseph. At may dagdag pang paalala ang kanyang niyaya. Huwag mong papatakutin o pipisain yang mga butlig na yan at nang hindi magpeklat. O tingin mo, yung malalim kong peklat dito sa pisngi, dala yan ng bulutong tubig na pinutok ko noon. Lalong natakot si JC.
Kinabukasan, lalo pang nadismaya si JC nang makitang sarili niya sa salamin. Mas lalong dumami ang kanyang butlig-butlig. Iba-iba ang itsura nito. May parang pantal pa lang na namumula. Merong butlig na may tubig sa loob. At meron nang nagsisimulang maglangib. Ang pangit-pangit ko na! Reklamo niya sa kanyang pusa na ayaw na ring lumapit sa kanya. Meow! 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 Na lamang ang sagot nito habang papalayo kay JC. JC, tumawag ako sa advisor mo. Sabi ko, hindi ka makakapasok dahil may bulutong tubig ka. Sabi ni Mommy Janet, magpahinga ka na lang daw. Hindi malaman ni JC ang matutuwa siya sa rinig. Gusto niyang magbakasyon pero hindi dahil may sakit siya. Ang daya-daya, wala nga akong pasok sa eskwelahan pero hindi rin naman ako makakalabas ng bahay. Nakakatakot ang itsura ko. Maghapong na malagis sa loob ng kwarto si JC. Pati ang mga kurtina nitong polkadot ay parang nanunokso sa kanya. Parang bang sinasabi na nga nito ay sa kanya, Be, magkamukha tayo! Kating-kati siya pero hindi naman niya makamot ang kanyang balat. Ayaw yata niyang magkaroon ng malalim na peklat. Kaya nang kiyaya, magkiramdam siya. Kinagat ng sangkatukat na langgam ang kanyang katawan pero hindi niya makamot ang lugar na kinagat. Binigyan siya ni Daddy Joseph ng libro para hindi siya mainip. Maganda ang kwento yan. Pagkakataon na ito para makapagbasa ka. Nagbasa nga siya nang nagbasa. Mamaya-mamaya, nakahinga raw siya sa ilalim ng dagat at kasama niyang naglangoy ang mga balyena. Pero nilalayuan siya ng mga isda at pugita. Dahil sa kanyang itsura, nakasakay raw siya sa isang magic na carpet lumilipad. Pero lahat ng ipon, papawid ay umiiwas sa kanya. At nang maging astronaut siya at naggawi sa buwan, sinabi nito sa kanya, Aba, 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 hindi pala ako nag-isa. Ganda ng niya. Nang sumunod na araw, panay ang dungaw ni JC sa bintana. Sakaling may kakatok na kaklase sa gate nila upang dalawin siya, ngunit walang dumalaw kahit isa. Baka bukas pa sila dadalaw, anak, alo ni Daddy Joseph sa anak. Kinabukasan, hindi nagulat si JC nang tingnan ang sarili sa salamin. Nasanay na siya, tad-tad ng bulutong ang kanyang katawan. Maagi siyang pinaliguan ng maligamgam na tubig ni Mommy Janet. Anak, ingat sa pagpupunas ng tuwalya. Huwag ikuskus sa balat, dampi-dampi nang. Baka pumutok ang sugat mo. Ininom ni JC ang gamot na kontra sa pangangati para hindi niya makamot ang mga sugat. Pagkatapos ay napahid ng anti-allergy lotion para guminhawa naman ang kanyang balat. Oh, bakit malungkot ang anak ko? Gagaling ka rin, bati ni Daddy Joseph. Kasi po wala man lang akong kaklaseng dumalaw. Kapag sila ang may sakit, dumadalaw naman ako sa bahay. Malungkot na sinabi ni JC. Parang marami silang ginagawa sa eskwela ngayon at saka nakakahawa talagang ang bulutong tubig. Baka
mahawaan mo sila. Tumango-tango si JC. Baka nga sila mahawaan. Ang hirap pa naman ng may bulutong tubig. Di ba't ikaw rin takot kang lumapit sa may bulutong tubig? Marahang nagpatango si JC. Mistulang bilango ang pakiramdam niya sa kwarto. Hindi siya pwedeng maglakad sa kalye. Bukod sa kakahawa pa siya, tiyak na pandidirihan siya ng mga tao makakakita sa kanya. Mommy, si Ninang Fanny, bakit po hindi rin siya dumalaw sa akin? Dati, tuwing may sakit ako, may dala siyang prutas para sa akin. Nagtatakang tanong ni JC. Naku, buntis kasi ang ninang mo ngayon. Hindi siya pwede lumapit sa iyo. Kapag nahawa siya, pati ang nabubuo pa lang niyang sanggol sa loob ng tiyan niya ay pwedeng magkabulutong tubig din. Ganun po ba yun? Oo, ganun nga. Pwedeng magka-problema ang baby sa loob ng tiyan. Alam mo, sabi ng doktor, pag kinapitan ka ng bulutong tubig, pati ang loob ng iyong katawan ay bulutong tubig din. Kaya, kung may baby sa loob, pati siya magkakaroon. Pagkalipas ng isang linggo, maganda na ang pakiramdam ni JC. May mga bulutong tubig pa rin siya, pero nabawasan na ang pangangati. Nasanay na rin siyang tingnan ang kanyang sarili sa salamin. Talagang ganito pag nagkabulutong tubig. Ay! Maya-maya, narinig niya ang tawag ni Mommy Janet. JC, labas ka sa kwarto mo. May bisita ka. Hindi ang inaasahang kaklase ang dumalaw, kundi si Franz. Inip na ako dito sa bahay. Butit dumalaw ka. Nahawa yata ako sa iyo. Pareho tayong nagkabulutong tubig. Oo nga. Kaya tayo pa rin ang pwedeng magkalaro. Hindi na tayo makakahawaan. Pabirong tugon ni Franz. At tinitingnan nila ang kanilang katawan. Pinagkumpara ang kanilang mga bulutong. Tapos, nagpadamihan ng bilang ng naiwang peklat ng bulutong tubig. Sa muka, 7 ang tumubo sa akin, sabi ni Franz. Sa akin, 10, sabi ni JC. Sa kanang braso, mas marami akong naging bulutong kesa sa'yo. Mas marami naman ako sa kanang hita. Sa anit, nagkaroon ka? Kulit ni Franz. Oo naman, bati nga puyo ko, tinamaan eh. Sa puwet, nagkaroon ka? Oo naman. Sa singit, nagkaroon ka? Tuwang-tuwa ang dalawa sa kanilang ginawa. Maghapon silang naglaro at nagbasa ng mga libro. Naalin sila sa kwento ng isang makulit na patak ng duho sa nagnais makalabas ng katawan para makapaglibot. Kinalibutan sila ng pananakot ng mga bulati sa loob ng tiyan ng isang batang galit sa tsinelas. Nalungkot sila sa kwarto ng isang sapatero na lumikha ng magagarang sapatos para sa anak niyang ipinanganak. Naputol ang paa. Nabaitan sila sa batang ni Peping na buong tiyaga at nagmamahal at na inaalagaan ng lolo niyang ulyanin. Nagising ang pagkamakabayan nila nang nagbasa sila ng kwento ng ambilyosong stethoscope ni Jose Rizal. Ang gaganda pala ng kwento ng mga librong to. Kung di pa tayo nagkabulutong tubig, hindi natin mababasa ang mga ito, sabi pa ni Franz.
Kinabukasan, nagtaka sina JC at Mommy Janet dahil tanghali na ay hindi pa rin bumabangon si Daddy Joseph. Daddy, bangon na raw po kayo, sabi ni Mommy. Mag-almusal na po raw tayo. Tinatamad bumangon si Daddy Joseph. Ano kaya nangyari sa kanya? Nagulat si JC pagkakita sa ama. Daddy, ano po yung butlig-butlig sa mukha niyo? Ha? Nagmamadaling pumunta ang daddy niya sa harap ng salamin. Mommy, may bulutong tubig din si Daddy. Tawag ni JC. Humahangos na dumating si Mommy Janet. Akala ko ba nagkabulutong tubig ka na ng batang ka? Abay, minsan lang binubulutong tubig ang tao ah. Yun kasi ang sabi ni nanay, nagkaroon na raw ako. Hay, nalito siguro kasi 7 kaming magkakapatid, sagot ni Daddy Joseph na napakamot sa ulo. Natatawang sabi ni JC, Daddy, ako naman ang nurse mo. Hindi na ako mahahawa sa iyo. Hindi na napansin ni Daddy Joseph ang sinabi ng anak sapagkat abalang-abala itong sinusuri ang kanyang anit na mayroon na ring putlig. Ito ay isang verse na iniwan doon sa pinakahuli. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, maghahari ang Diyos. Kung gusto nyo itong mahanap ang verse na to, ang pangalan niya ay Mateo 19:14. Thank you sa pakikinig sa aking kwento.